Ready na ba kayong i-level up ang income nyo? Whether you're a newbie na gustong simulan ng investing o isang seasoned player na naghahanap ng bagong opportunities, this video is for you. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga unique at modern investment ideas na baka hindi mo pa naririnig. Ang mga recommendations nito ay nakabase sa mga trends at opportunities na relevant sa Pilipinas, kaya sigurado applicable ito sa ating local market. Mula sa digital products hanggang sa mga green investments, may paraan para sa lahat. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga less common pero promising ways para lumago ang pera mo. Mga ideas na hindi masyado na pag-uusapan pero malaki ang potential para magbigay ng magandang returns. So kung handa ka na mag-explore ng mga bagong opportunities at gumawa ng matalinong financial moves, grab your pen and take notes at sisimulan na natin to. Idea number 1, agriculture at agribusiness. Una sa listahan natin ay ang agriculture at agribusiness. Alam mo ba na ang Pilipinas ay isang agricultural country? Pero marami pa rin sa atin ang nakakalimot mag-invest dito. Sa 2025, dahil na rin sa paglaki ng populasyon at pagtaas ng demand sa pagkain, ang sektor na ito ay may malaking growth potential. Pwede ka mag-invest sa farmland mismo, kung may extra capital ka, pwede ka rin bumili ng lupa sa probinsya at ipakultivate ito sa mga local farmers. Pwede ka magtanim ng mga high-value crops tulad ng coffee, kakao o mga gulay. Pwede mo rin itong iparenta sa iba para magkaroon ka naman ng passive income. Kung ayaw mo naman ng direct farming, pwede ka rin pumasok sa agribusiness trading. Halimbawa, pwede ka maging supplier ng mga agricultural products tulad ng mga organic vegetables, livestock feeds o farm equipments sa mga local retailers at restaurants. Ang isa pang option ay ang agri-processing, kung saan pwede mong gawing value-added products ang mga raw materials. Halimbawa, imbes na magbenta ka lang ng kape, pwede mo itong iproseso at gawing premium ground coffee para sa mga coffee shops. Ang ganitong klase ng negosyo ay hindi lang nagbibigay ng kita kundi tumutulong din na mapalakas ang lokal na agrikultura. Idea number 2, collectibles, laruan at fashion accessories. Kung mahilig ka naman sa mga collectibles, laruan o fashion accessories, pwede ka mag-invest dito at kumita rin ng malaki. Ang market para sa mga limited edition items ay patuloy na lumalaki, lalo na sa mga enthusiasts na handang magbayad ng premium price para sa mga rare finds. Sa Pilipinas, mataas ang demand sa mga limited edition sneakers, action figures, Funko Pops, die-cast cars at trading cards, tulad na rin ng Pokemon at NBA cards. Maraming collectors ang willing bumili sa mataas na halaga ng mga rare items o mga bihirang piraso na may mataas na presyo, lalo na kung ito ay nasa mint condition o maganda pa ang kondisyon nito. Pwede kang bumili ng mga exclusive releases at i-hold ito hanggang sa tumaas ang value bago ibenta uli ng mas mataas na halaga. Bukod sa mga laruan at collectibles, malaki rin ang market para sa mga fashion accessories tulad ng designer bags, limited edition watches at handcrafted jewelries. Maraming Pinoy ang mahilig sa mga branded at high-quality accessories na pwede maging status symbol o investment piece. Pwede ka magsimula sa pagbili ng mga pre-loved luxury items at ibenta ito sa mga buy and sell marketplaces tulad ng Carousel, Facebook Marketplace o Instagram. Ang susi sa ganitong negosyo ay mag-research at manatiling updated sa mga trends. Sumali sa mga online communities, i-follow ang mga profile ng mga collectors at resellers at alamin kung ano ang paborito sa market. Kung maliit pa lang ang budget mo, pwede ka rin naman muna magsimula sa mas affordable na items. Idea number 3, green investments. Isa sa mga trending topics ngayon ay ang sustainability. Kung gusto mo mag-invest habang tumutulong sa environment, pwede kang mag-explore ng mga green investments. Halimbawa, pwede kang mag-invest sa mga solar energy projects o eco-friendly businesses. Sa Pilipinas, maraming opportunities sa renewable energy sector. Pwede kang mag-invest sa mga solar panels para sa sarili mong bahay o business o mag-participate sa mga community-based solar projects. Pwede ka rin mag-invest sa mga companies na nagpo-focus sa mga sustainable products tulad na lang ng eco-friendly packaging, reusable items o organic farming. Ang maganda dito, hindi lang ikaw ang makikinabang. Makakatulong ka din sa pag-reduce ng carbon footprint at mag-promote ng sustainable living. Plus, dahil na rin sa patuloy na global push towards sustainability, malaki ang potential growth ng mga green investments in the future. Idea number 4, franchising niche businesses. Kung gusto mo mag-business pero ayaw mo mag-start from scratch, pwede ka mag-franchise. Pero imbes na mag-franchise ng common businesses tulad ng food carts o convenience stores, mag-explore ka ng mga niche franchises. Halimbawa, pwede ka mag-franchise sa mga pet-related businesses tulad ng pet grooming shops, pet hotels o pet supply stores.
Dahil na rin sa pagtaas ng number ng mga pet ownership sa Pilipinas, malaki ang potensyal ng mga ganitong businesses. Pwede ka rin mag-explore ng mga health and wellness franchises tulad ng mga yoga studios, fitness center, o healthy food cafes. Dahil na rin sa mas health conscious ang mga Pinoy ngayon, malaki ang demand sa ganitong services. Ang advantage ng franchising ay may sistema na. Bibigyan ka na lang ng training, marketing support, at proven business model. Ang kailangan mo na lang gawin ay maghanap ng magandang location at ma-manage ito ng maayos. Idea number 5, digital products and online courses. Isa sa mga pinakamagandang paraan para kumita ngayon ay sa pamamagitan ng digital products at online courses. Dahil maraming tao ang naghahanap ng mga bagong kaalaman at online skills, pwede mo itong i-monetize ang expertise mo sa pamamagitan ng paggawa ng mga e-books, templates o video courses. Halimbawa, kung magaling ka sa graphic design, pwede kang gumawa ng mga templates at ibenta ito sa Etsy. Kung may kaalaman ka naman sa personal finance, freelancing o business, maaari kang lumikha ng mga online courses at ibenta ito sa pamamagitan ng Udemy o Teachable na accessible sa mga Pilipino. Pwede ka rin gumawa ng mga printable planners, worksheets o digital journals at ibenta ito sa mga local marketplaces tulad ng Shopee o Facebook Marketplace. Ang pinakamalaking advantage ng pagkakaroon ng digital products ay ang passive income na pwede mong kitain. Kapag nagawa mo na ang produkto, maaari mo na itong ibenta ng paulit-ulit nang walang dagdag sa gastos sa production o shipping. Hindi mo rin kailangang alalahanin ang tungkol sa inventory o logistics, kaya madali itong patakbuhin kaysa sa mga tradisyonal na negosyo. Isa itong scalable pero low maintenance na paraan para kumita online, lalo na kung gusto mo magkaroon ng flexible at long-term source of income. Idea number 6, personal branding. Ang personal branding ay isa sa mga pinakamagandang investments na pwedeng gawin ng mga Pinoy. Lalo na sa panahon ngayon na kung saan ang mga digital platforms ay nagbibigay ng unlimited opportunities para maipakita ang sarili sa mundo. Kung may skills, expertise o passion ka, pwede mong i-monetize ito sa pamamagitan ng social media, vlogging o content creation. Pwede ka mag-start ng YouTube channel, podcast o vlog na nagfo-focus sa mga specific niche. Halimbawa, kung magaling ka sa pagluluto, pwede kang gumawa ng mga cooking tutorials. Kung expert ka naman sa personal finance, pwede ka mag-share ng mga tips sa pagbabudget at pag-i-invest. Ang maganda sa personal branding, ikaw ang boss mo. Pwede kang kumita habang nag-e-express ng iyong creativity o passion. Pwede kang mag-offer ng mga online coaching, consulting o mentoring services. Pwede ka rin gumawa ng mga digital products tulad ng mga e-books, online courses o templates. At habang lumalaki ang audience mo, tumataas din ang value mo bilang isang personal brand. Mas maraming tao ang magtitiwala sa iyo at mas maraming opportunities ang darating. Pwedeng sponsorships, collaboration, o even speaking engagements. Pero hindi lang pera ang dahilan kung bakit importante ang personal branding. Ito rin ay ang paraan para magkaroon ng impact sa ibang tao. Kapag consistent ka sa pag-share ng iyong mga valuable content, magkakaroon ka ng community na susuporta at magtitiwala sa iyo. At sa mundo ngayon na kung saan money goes where attention flows, ang pagbuo ng personal brand ay isang matalinong paraan para maka-attract ng mga opportunities at financial success. At ayan ang mga promising investment options na pwedeng gawin ng mga Pinoy. Mula sa agriculture hanggang sa green investments, franchises at digital products, maraming opportunities para lumago ang pera mo. Ang susi dito ay mag-explore at mag-take ng calculated risk. Huwag kang matakot mag-try ng mga bagong bagay, pero siguraduhin mong mag-research at mag-plan ng maayos. Dahil sa investing, ang mga taong willing mag-explore ay ang madalas na nanalo. Kaya huwag mo nang patagalin pa, mag-educate, mag-ipon at mag-invest na. Dahil ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa kamay mo. Good luck sa investing journey mo at tandaan, the best investment you can make is in yourself. At ikaw ba, ano pa ang mga investments na hindi madalas gawin ng ibang tao na gusto mong subukan? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.